Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Karaniwan nating naririnig na ang pagtuturo ay isang noble o marangal at dakilang propesyon sapagkat ang mga guro ang humuhubog sa isipan ng mga kabataan. Ang ibang kultura tulad ng sa Pilipinas ay hindi lamang ito isang ordinaryong trabaho, kundi isang mataas na bokasyon o tawag ng tungkulin. Ang mga guro ay isinasakripisyo ang kanilang sariling oras, lakas at kahit personal na pera para lamang masiguradong matuto ang kanilang mga mag-aaral. Nagiging pangalawang magulang na rin ang iba sa kanila dahil bukod sa pag-aaral ay nagbibigay rin sila ng emotional support na pwedeng magamit ng estudyante para maging gabay sa buhay. Ngunit sa pagdaan ng panahon sa pagbabago ng ating ekonomiya at paghirap ng buhay, ayon sa datos, tulad ng kakulangan ng nurse sa bansa, ay magiging problema din ang pagkonti ng mga taong gustong maging guro. Sa pagtaas ng bilihin, ang maliit na sahod ang unang rason kung bakit ayaw ng ilang mga Pinoy na pasukin ang nasabing propesyon. Sa platform tulad ng Reddit ay karaniwan ka na lamang na makakabasa ng mga taong nagrereklamo dahil sa mataas na student-to-teacher ratio. Lalo na sa public school, kaya kahit anong technique ang gawin mo sa pagtuturo ay tila hindi naman ma-absorb ng mga estudyante ang kanilang itinuturo dahil nga sa nag-iisang teacher ay minsan halos 50 estudyante ang tuturuan mo. Sa liit din ng pondo na ibinibigay sa kanila, karamihan sa mga ito ay nagagamit ang kanilang sariling sahod upang ipambili ng kakailanganin sa classroom tulad ng teaching supplies, decorations at kahit learning modules. Kaya hindi na nakakapagtaka na tulad ng ibang professionals, ang ilan sa mga ito ay nakakaisip rin ng mga ibang bansa. Ang mga taong yan ay ilan lamang sa ating mga kababayan na naglakas ng loob na mag-apply ng J1 visa para punan ang kakulangan din ng teachers sa USA. Ang mga videos tulad niyan ay talaga namang epektibong marketing campaign kaya ang ilan ay naiengganyo mag-apply. Pero lingid sa kanilang kaalaman, ang mga pina-follow nila sa social media ay karaniwang sino-sugarcoat lamang ang lahat. Kaya ang ilan na pumunta na sa US ay naku-culture shock dahil wala sa kanilang nag-real talk ng realidad ng buhay doon. Para sa mga taong gusto maging guro sa US, payo ko lamang ay wag kayong tatanggap ng posisyon bilang middle school teacher dahil ibang-iba ang kultura at pag-uugali doon ng mga estudyante. Huwag masyadong tumanggap na mahigit isang prep at hindi porket mukhang mataas ang sahod dahil ito ay dolyares. Mag-research kayo kung anong uri at saang lugar kayo madidestino. Pero ang mga issue na yan ay baliwala sa Pinoy na si Joshua. Base sa report, ito ay sinilang noong August 23, 1989 sa Cagayan de Oro pero ito ay lumaki sa Zamboanga. Bukod sa pagiging cat lover, si Joshua ay walang pagkakaiba sa ibang millennial na mula sa probinsya. Gusto nitong patunayan sa tiyaga, diskarte kasama ang magandang koneksyon ay magkakaroon din siya ng magandang kinabukasan. Pagkatapos ng high school, si Joshua ay kumuha ng kursong education. Nang makagraduate, sa loob ng 6 na buwan ay nakuha nito ang kanyang PRC card na dahilan kung bakit siya agad nakapagturo. Si Joshua ay nagtrabaho sa ilalim ng DepEd bilang isang public school teacher. Nang makaramdam naman siya ng burnout, ito ay nagtrabaho sa Ocean Edu sa Vietnam. Sa ganda ng kanyang sahod, si Joshua ay unti-unting natulungan ang kanyang pamilya kaya mas nagpursige pa ito. Naisip din niya na sa dami niyang experience, nilakasan ni Joshua ang kanyang loob at nag-apply ito bilang isang teacher. Sa tulong ng isang consultancy agency, nagawa ni Joshua na makakuha ng sponsor na sumagot sa kanyang processing fee para mabigyan siya ng DS 2019 form na kailangan niya para sa kanyang visa.
Sa kabuuan, ang out-of-pocket expenses o ginastos ni Joshua simula hanggang mabigyan siya ng J1 visa ay mahigit kumulang na 300,000 pesos na mabigat para sa kanyang bulsa. Sa kadahilanan na wala siyang ganung pera sa bangko, ito ay napilitan na umutang sa pangako na maibabalik niya ito sa madaling panahon. Nagawa kong makita na nabigyan siya ng lisensya noong July 1, 2023 bilang isang exchange teacher. At tulad ng ibang mga tao na gustong ibahagi ang kanyang achievement, sa post na ito ay proud niyang ipinakita na sa Palm Beach County siya magtuturo na pangatlo sa may pinakamalaking populasyon sa state ng Florida at pang-24 naman sa buong US. Bagamat marami ang mga tao dyan, tulad ng nabanggit kong issue ng mga guro sa Pilipinas sa liit ng sahod, ay mas pinipili ng mga itong mag-iba ng trabaho dahil sa baba ng sweldo dyan ng teacher, ang mga ito ay nahihirapan na mamuhay ng maayos sa taas ng cost of living. Sa article na ito ay nabasa ko na nagrally ang ibang mga teachers dyan para manawagan na taasan ang kanilang sahod. Ang ilan sa kanila ay nagsabi na ang $53,000 kada isang taon na starting salary ay mababa. Ang iba na talagang nahihirapan na mag-budget ay kailangan pang humanap ng pangalawang trabaho para lamang mabayaran ang kanilang apartment at iba pang mga gastusin. Kung ang pagbabasehan natin ay starting salary na nabanggit ko, pagkatapos ibawas ang federal tax, social security at Medicare dahil sa walang state income tax sa Florida, ang take-home pay mo ay $3,178. Ibawas mo ang 2,000 renta. Bukod dyan ay kailangan mo ring maglaan ng $250 hanggang $400 sa utilities. Tapos $350 hanggang $500 sa grocery. Kaya may matitira ka na lamang na kulang-kulang na $1,000 na pwede mong gamitin sa gas, car insurance, cellphone at kung ano pang emergency. Hindi ko alam kung nag-research si Joshua sa lugar na kanyang pupuntahan. Ngunit ang sahod na $3,178 kada buwan ay malaki na para sa single na tulad niya. Kaya excited itong nag-impake. Kasabay ang ilang mga kababayan niya na naaprubahan din para magturo sa Florida ay abot langit ang kanyang kasiyahan. Sa mga ulat ay nabasa ko na siya ay nakatira sa Hypolaxo, Florida na isang maliit na lugar na parte din ng Palm Beach County. Ang pamumuhay dyan ay simple, mabagal, more on family-oriented kumpara sa ibang lugar sa South Florida. Bagamat mas mababa ang renta sa bahaging yon ng Palm Beach County na hindi bababa ng $1,800 kada buwan, sa ulat ay nalaman ko na hindi bago at normal lamang pala sa mga Pinoy teachers doon na magsama-sama sa iisang apartment o kaya naman duplex upang magawang makabayad sa mahal na renta. Ang pagtira din sa Hypolaxo ay magandang strategy. Bukod sa mas murang pabahay doon, ang eskwelahan kung saan siya nagtuturo ay kayang-kaya niyang marating sa loob lamang ng 10 minuto mula sa kanyang apartment. Ang lokasyon ng kanyang tinitirhan ay malapit lamang sa highway. Kaya ang foreigner na tulad niya ay madali lamang na makaka-adjust sapagkat sanay si Joshua sa pagbiyahe. Sa social media ay makikita mo na masaya si Joshua sa bago niyang buhay sa Amerika. Kung ang iba ay bumababa ang confidence at self-esteem kapag sila ay nasa ibang lugar, para sa 34 na taong gulang na teacher ay mas nangibabaw ang excitement. Simula nang siya ay makarating sa Florida ay wala itong sinayang na oras. Kasama ang ilang Pinoy exchange teachers ay masaya nilang nilibot ang ilang establishmento mula Walmart hanggang sa paborito kong Costco. Ilang araw pagkatapos nilang makarating sa Florida ay isinalang agad sina Joshua sa orientation dahil ang school year doon ay madalas na nagaganap sa pangalawang linggo ng August. Naiulat na ang nag-sponsor sa visa nito ay ang Barton Elementary School. Kumpara sa ibang eskwelahan na maraming white Americans, ang Barton ay mailalarawan mong melting pot. Nakalagay din sa ulat na yan ay designated Title I school na nakakatanggap ng pondo mula mismo sa US government sapagkat karamihan sa mga bata dyan ay parte ng pamilya na hindi pinagpala pagdating sa pinansyal na aspeto. Kaya alam ng US government na kailangan nilang umaksyon para masuportahan ang mga bata na magkaroon ng teachers. Kahit nangangahulugan pa yon na kumuha sila ng mga guro mula sa bansa tulad ng Pilipinas. Ang mga estudyanteng tinuturuan ni Joshua ay may edad na 9 hanggang 10 taong gulang. At sa larawan niya sa social media ay mapapansin mo na mainit silang tinanggap ng mga staff.
Nang magsimula ang school year ay madaling araw pa lang ay gising na si Joshua. At kahit tapos na ang klase ay hindi doon nagtatapos ang kanyang responsibilidad. Mula sa pag-grade ng mga test papers ay nililinis din niya ang classroom. Minsan ay nagkakaroon sila ng staff meeting at ang huli ay bumubuo siya ng lesson plan. Kung hindi abala sa eskwelahan ay ginawa ni Joshua ang lahat para makapag-adjust ng tuluyan sa kultura ng mga Amerikano. Kaya lagi siyang sumasama sa kanyang mga kaibigan kung ang mga ito ay nagyayaya na pumunta sa labas. Naranasan itong mag-shopping sa mall doon, kumain sa mga restaurant, at para naman maranasan ang White Christmas na gustong-gusto ng mga Filipino ay bumiyahe ito patungo sa Washington DC. Noong 2024 ay sumama rin ito patungong Canada. Pero sa lahat ang hindi nito malilimutan ay nang mapunta siya sa SeaWorld at Disney. Ang mga kapamilya nito sa Pilipinas ay masaya para kay Joshua. Ang ilan din niyang mga katrabaho dati ay naging inspirasyon siya kaya ang ilan sa mga ito ay nakapag-isip na kapag pinagbuti nila ang kanilang pagtuturo sa Pilipinas ay magkakaroon din sila ng tsansa na makapagtrabaho sa US. Ngunit kung ang ilan ay niisip na nasa tugatog na siya ng tagumpay, para naman kay Joshua ay nagsisimula pa lamang siya. Pero kahit madalas ang pagbabahagi niya ng magagandang litrato ng kanyang buhay sa US, sa post naman na ito ay masasabi mo na ang experience niya ay walang pinagkaiba sa karanasan ng iba nating mga kababayan na ng ibang bansa na nakakaramdam ng matinding kalungkutan. Diyan ay masasabi mo na kahit pagod na ang kanyang katawan, ang pagtulong sa pamilya ang nagtutulak sa kanya para magpursige at huwag sumuko sa buhay, sapagkat marami ang umaasa sa kanya. Ngunit noong 2024, isang taon pa lamang siyang nagtuturo, ang School District of Palm Beach County ay kinumpirma na sinibak nila si Joshua. Ang mga kapamilya nito ay hindi magkaintindihan sa gagawin. Ang dami nila mga katanungan tulad ng papaano na ito, makakapagtrabaho pa ba si Joshua o uuwi na lamang ito sa Pilipinas. Ang ilan naman ay nagsabi na baka naman ito ay pinagkaisahan dahil isa itong Filipino. Ang kanilang pinupunto ay baka nakaranas ito ng diskriminasyon sa elementary school kung saan siya nagtuturo. Ang ilan ay napasabi din na baka ito ay nabiktima ng crab mentality ng mga kasamahan niyang mga Filipino rin. Para sa kanila ay baka nagkaroon ng inggitan. Ngunit mas sumikat pa si Joshua nang kumalat ang balita na ito ay hindi lamang sinibak, pero ito ay inaresto din pala. Nang makita ko ang balita na nailabas noong 2024, sa ilang libong mga tao na nakapanood ng video patungkol kay Joshua, ay may pailang-ilang estudyante at ilang Pinoy na katrabaho nito ang nagsabi na baka ito ay biktima lamang. Para sa kanila ay hindi lamang ito maayos na teacher pero si Joshua ay isang mabait na tao. Ngunit may ilan naman na gustong questionin kung gaano nila ito kakilala, lalo na ang pribado nitong buhay. Nagawa kong makita ang mismong arrest record ng Palm Beach County Sheriff's Office at nakalagay na ito ay naaaresto pala noong July 24, 2024 at dinala ito sa police station ng alas 5 ng hapon. Nang ipinakita sa prosecutor ang lahat ng ebidensya, ang mga taong nagsabi na ito ay inosente ay nagdalawang isip sapagkat meron palang hawak na malakas na ebidensya ang mga otoridad laban kay Joshua. Habang nasa kulungan, isang jail staff ang nagbigay kay Joshua ng maraming papeles. At ang isa sa mga ito ay ang dokumento na dapat niyang fill upan para mabigyan siya ng public defender na libreng magre-representa sa kanya sa korte. Pero ang problema ay mabibigyan lamang siya ng public defender kung ang sahod niya ay $30,120 sa isang taon. Nang hindi maaprobahan ay nag-apil ulit ito at sinabi niya na wala siyang kapera-pera sa bangko para ipambayad sa private attorney. Wala rin siyang kapamilya doon at sa kadahilanan na isang taon pa lamang siya sa US ay mahihirapan siyang umutang sa bangko. Kaya upang hindi madelay ang paglilitis ay inaprubahan din ang kanyang application. Sa preliminary hearing ay nag-plead ito ng not guilty. Ngunit bago mangyari ang trial ay nag-iba ang isip nito at tinanggap niya ang plea agreement noong nakaraang taon lamang, February 20, 2025. Ayon sa court document na nakita ko, ang prosecutor ay inalok ang public defender na humahawak ng kanyang kaso na kung aakuin niya ang krimen,
sa halip na maparusahan ng hindi tataas ng 2 dekada, ay bibigyan na lamang ito ng parusang 2 taon. Ang impormasyon na yan ay musika sa tenga ng kanyang abogado sapagkat nang inialok ang plea agreement ay 200 araw na si Joshua ang nakakulong, na nangangahulugan lamang na konting panahon na lamang at ito ay makakalabas na. Ngunit ang pagtanggap sa plea deal ay hindi naging madali kay Joshua sapagkat kung tatanggapin niya ang plea agreement, sa mata ng batas ay nangangahulugan lamang na inaamin niya nga na ginawa niya ang krimen na ibinibintang sa kanya. Kaya para madali itong makumbinsi, ang prosecutor ay pinakita sa abogado ni Joshua na wag na itong mag-inerte at choosy sa plea deal sapagkat wala itong lusot sa lakas ng hawak nilang mga ebidensya. Ayon sa court document, kung si Joshua ay hindi abala sa pagtuturo o lumalabas kasama ang kanyang mga kaibigan, ay pinapalawak nito ang kanyang social circle at ang kanyang ginamit ay ang location-based social networking at online dating app na Grindr, na orihinal na ginawa para sa mga taong parte ng LGBTQ+ community. Dahil sa ito ay bubbly, masayahin, matulungin, mabait at palakaibigan, hindi nahirapan si Joshua na makakilala ng ibang mga tao. Sa dami nito mga taong nakausap, ang nangaibabaw sa kanila ay ang Amerikanong si Justin. Pagkatapos nilang magpalitan ng napakaraming mensahe, ay nagdesisyon silang magkita. Ang kanilang meeting place ay ang Walmart na ito sa Delray Beach, Florida. Sa palitan nila ng mensahe ay nagkasundo ang dalawa na pagkatapos nilang magkita ay pupunta sila sa apartment ni Justin. Kaya bago ito dumating, si Joshua ay namili muna sa Walmart. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pamimili ay nalapitan siya ng lalaking ito. Ang taong yan ay ang 30 taong gulang na si Dustin Lampros na founder at operator ng South Florida-based group na 561 Predator Catchers na nanguhuli ng mga pido-dido. Ang mga ito ay gumagawa ng fake profiles sa dating apps. Nagkukumwari sila bilang isang tao na may edad 13 hanggang 15. Sa madaling salita, ang kausap ni Joshua na si Justin ay isang fake profile lamang. Sa investigasyon ay napatunayan na alam ni Joshua na ang kinakausap niya ay 14 na taong gulang lamang. Pero sa halip na tumigil ay ipinagpatuloy nito ang kanilang interaksyon. Meron pang screenshot na kanilang usapan na nasa court record din kung saan sinabi nito kay Justin na sasakyan niya ang nito na parang yun na ang huling beses niyang nabubuhay. Tinanong din niya ito kung ang binatilyo ba ay top o bottom. Sa ambush na confrontation ay napansin ko na noong una ay ayaw nitong umamin. Pero nang sabihin ni Dustin na alam niya kung ano ang mga sinabi niya sa kanyang kausap, ay maraming beses ni Joshua na tinanong kung papaano nila maaayos ang problema. Ang ibig niyang sabihin ay ano ang dapat niyang gawin upang maitama ang ginawa niyang mali na hindi nakukulong. I know I got myself in a big trouble, but I'm not supposed to meet that guy. I'm just here to buy some stuff. You're not here to meet a guy. You are? How old is he? He's like 14. 14? How old are you? You're 30? What's a 30-year-old have to do with a 14-year-old? What do they have in common? So how are we gonna fix this? Being a I man, don't want to get in trouble. I know you don't want to get in trouble. So how are we gonna fix this now? I'm so sorry. Please forgive me for the things that I've done. I never done. Pagkatapos niyang mag-sorry, akala ni Joshua na makakalusot na siya. Pero nagulat ang teacher nang salubungin siya ng mga pulis. You guys or anything, or is that the plan? Yeah, that's what he said. What time next? Ang mga ebidensyang hawak ni Dustin tulad ng palitan ng mensahe ng kanilang decoy at Joshua ay ibinahagi niya sa mga otoridad na naging malaking bahagi ng investigasyon para pampatunayan na ang nasasakdal ay isang pido-dido. Sa body cam ng mga otoridad ay nakumpiska din ng mga ito ang isang thong na inamin ni Joshua na susuotin niya kung sakaling siya ay makarating sa apartment ni Justin. Who's gonna wear these? Me. You were gonna wear these, or Justin? I didn't even know he had a dog. Yeah. Sa dami at lakas ng mga ebidensya ay wala na itong nagawa kundi tanggapin ang plea deal. Tulad ng napagkasunduan, ito ay pinarusahan lamang ng 2 taon pero ibinawas na ang 200 araw na ito ay nakulong. Pag siya ay nakalabas,
ay ilalagay rin ito sa 5 taong probation. Kung makikita mo ang kanyang social media at magtaka ka na ito ay merong post noong buwan ng Mayo nitong taon lamang, ang explanation dyan ay dahil siya ay nakalabas na. Sa batas ng Florida, kahit 85% ka lamang na nakulong, basta napatunayan mong may maganda kang records sa loob ay pwede kang ma-release ng maaga. Pero sa halip na sa apartment niya sa Hypolaxo siya tumuloy, si Joshua ay agad ibinigay sa custody ng immigration officers dahil wala na itong babalikan sa Florida. Ang kanyang lisensya ay hindi lamang binawi, ngunit para protektahan ang mga kabataan sa taong tulad niya, ang judge ay permanente na siyang binan. Ibig sabihin, hindi na siya pwedeng maging teacher sa US. Ang kanyang mukha ay nakita ko rin na automatic na inrehistro sa Predator Registry kung saan nakalagay ang lahat ng mga taong classified as PIDO-DIDO ng mga otoridad sa buong state ng Florida. Ito ay opisyal nang naipadeport pabalik ng bansa noong buwan ng Mayo at kahit gustuhin niyang makabalik sa US ay imposible na yang mangyari sapagkat ang uri ng krimen niyang ginawa ay classified na felony na pinakamataas na krimen na pwede mong gawin sa US. Kaya habang buhay na siyang hindi makakapasok sa Estados Unidos. Kung ikaw ay nag-aalala naman dahil meron kang anak na lalaki na maaaring manipula o mabiktima ni Joshua, ayon sa psychologist ay pwede mo yang mapigilan. Kailangan mong maging mapanuri sa mga aktibidades na ginagawa ng iyong anak sa internet. At kung nasa edad na sila ay unti-unti mo itong sabihan tungkol sa mga taong PIDO-DIDO na nagkalat mapapersonal o internet man. Nang ma-deport pabalik sa Pilipinas si Joshua gamit ang Angel Watch Center, ang US ay nagpadala ng real-time travel alerts sa contact nila sa Pilipinas. Ang mga na-deport palang mga Filipino na gumawa ng mabibigat na krimen sa ibang bansa ay hindi lamang makakaramdam ng kahihiyan, pero apektado rin ang kanilang kabuhayan dahil kapag kumuha sila ng NBI o police clearance ay magkakaroon sila ng hit. Ibig sabihin, kahit tapos na ang paglilitis at nakalabas na siya ng kulungan, ang mga desisyon na ginawa ni Joshua dati ay sobrang apektado ang kanyang kinabukasan sapagkat pag nabunyag na may record siya sa US, walang eskwelahan at daycare ang tatanggap sa kanya. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.